oras. Sa Frontline Tonight. Metro Manila, binaha na naman. Pati munisipyo at eskwelahan, pinasok ng tubig. Ang latest sa galaw ng bagyong Isang at isa pang nagbabadyang bagyo, alamin. Sa gitna ng maulang panahon, mga flood control projects na palaging sira kahit palagi rin namang ginagawa. Sinilip ng News 5. Metro Manila Mayor Isko Moreno at Congressman Joel Chua nagkakainitan. Masyado po siyang bullying mayor. Ngayon kayo nabisa, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Sa Frontline News Abroad, matinding bahari ng dinanas ng ibang bansa habang ang ilan nabalot ng wildfire. Lolang abala sa chismis, pinapansin ang nakastor na abo hanggang sa nahulog ito sa palaisdaan. Sa showbiz, kilalanin ang bagong karakter sa Sins of the Father at ang comeback ni Catherine Bernardo. Binaha na naman ang maraming lugar sa Metro Manila, bunsod ng bagyong Isang. May mga estudyanteng stranded at pati ang Manila City Hall pinasok ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Bahang kalsada ang gumising sa mga taga-Maynila. Bunsod yan ang walang tigil na ulan simula pa kaninang madaling araw. Sa Taft Avenue na madalas binabaha, umabot hanggang bewang ang tubig. Paralisado ang biyahe dahil sa baha. Kaya hindi maiwasang may uminit ang ulo. Sabi ko, tingnan mo naman ba yung bao? Asa na yung flood control natin? Nabulsa na. Pati ang loob ng Manila City Hall, pinasok na nga ng tubig. Alas 5 na ng hapon nang humupa ang baha. Binahari ng loob ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP sa Intramuros Training Center. Basa ang mga gamit na rubber mat. Tulong-tulong naman sa paglilimas ang mga nandoon. Sinuong naman ng grupo ng mga swimmer na ito mula Ilocos Sur ang hanggang tuhod na baha matapos mag-try out para sa Philippine Aquatic Swimming National Team sa Rizal Memorial Sports Complex. Dahil pahirapan ang pagsakay, dagsa ang mga pasahero sa LRT. Tanghali na nang suspindihin ang klase kaya maraming estudyante ang lumusong. Tanggal na po ako ng sapatos. Opo. Kasi malalambot po yung sapatos ko. Sira? Opo, masisira. Agad nagsagawa ng clearing at declogging sa mga nakabarang basura sa mga drainage at kanal sa Taft Avenue at mga kalapit na kalsada ang mga tauhan ng Department of Public Services ng Manila LGU. Sa Pasay City naman, isa-isang sinakay sa truck ng Philippine Air Force ang mga estudyante ng Villamor Air Base Elementary School. Stranded sila sa baha dahil walang patid ang ulan. Sa Quezon City, ilang estudyante rin ang nahirapang pumasok dahil sa sama ng panahon. Sobrang hirap po and sobrang hassle at the same time since yung commute po namin and then yung mga student po na willing lumusog sa baha para lang po makapasok. Sa Mandaluyong naman nagpatupad ng rerouting sa bahagi ng Boni Avenue sa May Silo Circle. Nahirapan kasi ang mga motorista nang dahil din sa baha. Nag-embudong mga tricycle ang bumungat sa kahabaan ng kalsada ng barangay Pinagbuhatan sa Pasig dahil din sa gutter deep na baha. Ganyan din ang naging eksena sa kalye ng barangay Maytunas sa San Juan, pati na rin sa Chino Roses Avenue sa Makati. Ang pag-ulang naranasan sa Metro Manila simula kaninang umaga hanggang hapon ay epekto ng bagyong Isang at Habagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kapag maulan, asahan mo rin ang traffic. Mas tumindi pa yan dahil sa long weekend. At live po mula sa North Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, Faith Del Mundo. Faith, ma-traffic pa ba dyan sa ganitong oras? Yes, Bok, no, mag-aalas 11 na nga ngayong gabi at bumuhos pa yung ulan. Kanina nga pasado, alas 10 bago tayo mag-live at meron pa rin nga mga sasakyan. Marami pa rin nga yung volume ng mga sasakyan dito. Bagamat moving naman, may pagsikip yung daloy ng trapiko. Pero kung ikukumpara nga yan kanina, talagang mabigat yung daloy ng trapiko.
nasa kalsada ang pamilya Magnaye. Galing sila Tanay Rizal at pupunta sana sa Santa Maria, Bulacan para sa weekend. Sobrang traffic po. Tumabay pa yung ulan. Long weekend. Yan, medyo talagang traffic pag long weekend. Dati mga 1.5 hours lang ganyan. Ngayon, nasa 3 hours na kami. Pasado alas 7 ngayong gabi, mabagal ang daloy ng trapiko sa northbound mula Quezon Avenue hanggang North Avenue, Quezon City. Nagmistulang parking lot naman sa bahagi ng northbound lane sa Nichols Tollgate sa South Luzon Expressway o SLEX. Ayon sa uploader, may mga baharaw kasing lugar kaya halos walang galawan ang mga sasakyan. Parang parking lot din ang mga sasakyan sa northbound lane ng Toll Plaza ng SLEX sa Villamor, Pasay. Ayon sa monitoring ng SLEX Manila Toll Expressway System Incorporated, umabot sa 1.5 kilometro ang mabigat na trapiko mula Sales Bridge sa Pasay hanggang Osmeña Highway sa Maynila. Nakalala raw ang sumabay na paglabas ng mga truck mula Laguna patungong Pier South sa Maynila. Umalis kami doon sa namin, alas 2. Kailangan ba umabot to sa pier? Alanganin na to, boss. Hindi na maabot. Oo. Abutan na rin kami ng truck ban. Posible pang makadagdag sa traffic ang weekend road reblocking simula ngayong alas 11 ng gabi hanggang 5 a.m. ng August 25. Kabilang dyan ang Payatas Road, Mindanao Avenue, EDSA southbound Cloverleaf, EDSA Makati northbound at C3 Road sa Caloocan. Yes, Bok, paalala natin sa ating mga kapatid na kapag ka maulan ay talagang madulas yung kalsada kaya dapat ay magdoble ingat. At dun sa mga magmamaneho naman ay siguraduhin nakakondisyon ang inyong katawan at of course yung inyong sasakyan. Bok Mean. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Hindi pa man nakakalayo ang bagyong Isang, meron namang low pressure area na nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. As of 8 p.m., nasa Ifugao na ang sentro ng Tropical Depression Isang. Nagpapaulan yan sa Hilaga at gitnang Luzon. Anumang oras ngayon ay posibleng pumasok na ng PAR ang LPA sa silangan ng Northeastern Mindanao. Dahil sa bagyong Isang, signal number 1 pa rin sa buong Northern Luzon, Aurora at hilagang parte ng Nueva Ecija. Bukas nakikitang lalabas ng PAR ang bagyo, pero magpapaulan pa ang buntot nito sa Zambales at Bataan. Sa hapon ay may tsansa ring umulan sa Mindoro at Palawan dulot ng habagat. Pagsapit naman ng gabi o sa linggo, posible nang magpaulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ang binabantayang LPA. Nagkakainitan sina Manila Mayor Isko Moreno at Congressman Joel Chua. Ang sabi ni Chua, bully ang alkalde. Ang belta naman ni Moreno, umiiyak na raw ang kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Lahat to kumpiskay nyo. Walang permisya. Mga congressman yan. Nang gagalaiti si Manila Mayor Isko Moreno nang abutan niya ang mga heavy equipment sa loteng dating kinatatayuan ng Rasak Covered Court sa Santa Cruz. Giniba umano ang covered court para pagtayuan ng bagong istruktura. Pero ayon kay Yorme, illegal ang demolisyon dahil walang permit. Ang alam niya raw na nasa likod ng proyekto ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Agad namang pumalag si Congressman Chua. Bakit daw parang kasalanan niya? Giit niya, hindi siya ang dapat sinisita kundi ang Department of Public Works and Highways. Congressman lang daw ang nagpropose ng proyekto pero DPWH ang bahala sa implementasyon. Yung pagkukuha po ng permit na yan ay trabaho po yan ng DPWH. Diba? So hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ng congressman. Wala nang sinabi, gusto lang magpasikat, ginagaya pa yung dating Pangulo. Diba? Samantalang tapos na ang eleksyon, tapos na po ang palabas. Putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya.
Community center dapat ang ipatatayo sa lugar. Ayon kay Chua, 2020 pa ang plano kung kailan si Yul Servo pa ang congressman. Ipinagpatuloy lang daw niya ito at isinulong na mapondohan dahil para raw sa mga palaboy o homeless ang proyekto. Pero ayon kay Mayor Isko, may maapektuhan sa demolisyon. O tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. Na i-challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Welta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko at namimili lang ng kalaban sa politika. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. E di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Masyado po siyang bullying mayor. Ngayon kayo nabisa, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Patay sa engkwentro ang dalawang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire sa Calauag, Quezon. Ang mga biktima nakipagbarilan pa sa mga pulis. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng dashcam video na ito sa Calauag, Quezon, makikitang bumaba ng sasakyan ng lalaki na yan na may dalang baril nang biglang... Ay, nagbabarilan na. Yuko! Yuko muna, yuko! Pinaulanan siya ng putok ng dumaang sasakyan. Sakay nito ang dalawang lalaking target ng isang gun bypass operation. Ang lalaking may baril, isa sa mga otoridad na nagsasagawa ng operasyon. Natunugan ito umano ng mga sospek kaya tumakas sila at nakipagpalitan ng putok. Agad nagkasa ng checkpoint sa mga pulis. At yung mga corner, imbis na tumigil, muling nakipagbarilan ng mga sospek. Dead on the spot ang dalawa sa engkwentro. Kinilala ang isa na miyembro ng Gun for Hire Group. Nasangkot sa 7 kaso ng murder sa probinsya. Inaalam pa ang pagkakakinanlan ng kasama nito. Patuloy ang investigasyon sa grupo ng dalawang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kinontra ni Senador Ping Lacson ang pahayag ng DPWH Secretary Manuel Bunoan na isolated case ang nabistong ghost project sa Bulacan. Sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Lacson na hindi ito may tuturing na isolated dahil hindi lang sa Bulacan may nangyaring irregularidad sa flood control projects. Una nang sinabi ng senador na may mga korupsyon din sa flood control projects sa Pampanga, La Union, Oriental Mindoro at iba pa. Random kami para hindi sabing isolated case kasi pag sinabi mo isolated case, defense mechanism na naman yan. Ibig sabihin, walang planong magsagawa ng malawakan na investigasyon. Panlaban sana sa baha ang diking tinayo sa Occidental Mindoro. Yun nga lang, putol po ito kaya't binabaha pa rin ang mga residente. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Sa drone video ng News 5, makikitang tila putol o hindi magkadugtong ang road dike na ito sa Sitio Lagnas, Barangay San Pedro, sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro. Ang pagitan niyan, puno ng mga bato at buhangin galing sa katabing Busuanga River na madalas nagdudulot ng pagbaha tuwing umaapaw. Ito yung dulo ng ginawang dike dito sa Sitio Lagnas. Ang problema, aabot sa mahigit 100 metro yung butas o pagitan. Dahil yung karugtong, ayun no, kapansin-pansin na mas mataas din yung level o hindi pantay mula rito. Sabi ng mga taga-barangay, magkaiba kasi ang kontraktor ng dalawang porsyon ng dike. Base naman sa sumbong sa Pangulo website, isa rito ang nakumpleto noong July 2023 ng FA Torres Construction habang Sunwest Incorporated naman ang may hawak nung pangalawa. Nitong Hulyo, nasira rin ang ibang bahagi ng dike. Tanging bakal at tipak na lamang ng mga bato ang naiwan matapos matibag ng ragasan ng tubig. Kapansin-pansin naman ang mga inilagay na masilya sa konkretong bahagi ng dike, indikasyon na itinapal ito sa mga naging crack o bitak. Sa bayan ng Sablayan, tumambad ang mas matinding sira sa itinayong flood control project. Nagkabutas-butas, halos madurog ang mga semento at tuluyan na ngang bumigay ang ilang bahagi ng dike. Marami ring mahahabang bitak ang makikita. Sa laki ng pinondo rito, tapos ganito nang yung nangyari na sa isang iglap, bumagsak siya. Magkakaibang kontraktor din ang nasa likod ng pinaghati-hating porsyon ng proyekto sa paligid ng Amnay River.
Isa rito ang ginawa ng SunWest Inc. sa halagang higit 217 million pesos na nakumpleto noong March 2024. Pero nasira rin last year at mas lumala pa raw nitong Hulyo na hindi man lang agad isinayos ng kontratista. Ayon sa SunWest Incorporated, nakatutok sila ngayon para mapatibay ang mga nasirang proyekto. Nasa 5% lang naman daw ng kabuuang project ang nasira at pasok pa ito sa warranty. Target nilang matapos ang repairs hanggang katapusan ng buwan. Maging si Occidental Mindoro Governor Ed Gadiano, dismayado sa mga tinipid na proyekto sa kanilang probinsya. Tingin ko substandard yung mga ginamit. Parang walang bakal yung iba. At kita mo, kung maayos yung pagkakagawa noon, hindi dapat guguho yun ng ganon. Kasi may mga pilote yun sa ilalim. Gusto rin ni Gadiano na isama ang Occidental Mindoro sa mga lugar na iimbestigahan ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Repair ng repair pero paulit-ulit namang gumuguho ang Kandating River Protection Project sa Arayat, Pampanga. Partida, milyon-milyong piso na raw ang ginastos dyan pero hanggang ngayon hindi pa rin naaayos. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Sa likod lang ng bahay ni Nanay Sani sa Kandating Arayat, tanaw na ang ilog. Dito rin matatagpuan ang 30-meter slope protection project na inaasahang panangga sa baha. Pero gumuho ito noong Agosto 2024. Isang taon na ang lumipas, ilang bagyo at habagat na ang humampas. Pero hindi pa rin naaayos ang flood protection project. Siyempre natatakot ka. Kasi baka masira na naman itong ano. Siyempre gusto din namin matatapos. Kaya lang, siyempre, minsan kasi umuulan, di makapagtrabaho ang mga tao. Ayon sa barangay, may ginagawang repair. Pero dahil sunod-sunod ang ulan, hirap umusad ang proyekto. Panawagin ko sa kontraktor, kailangan talaga mapadali sa madaling panahon na magawa na talaga. Magkano ba ang gasto sa flood protection project na yan? Hinimay ito ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kamakailan. Noong 2018, 20 million pesos lang ang original construction cost nito. Pero dahil nga palagi na lang sira, noong 2023 ni-repair ang flood protection project sa halagang 91.6 million pesos. Pero nasira ulit, kaya ni-repair ulit. Noong 2024, hindi lang isa kundi 2 beses ang repair. Parehong higit 91 million pesos yan. Paulit-ulit ang pag-repair, ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa Kandating Arayat. Arayat ko po. Ibinunyag din ni Lacson ng kontraktor na may hawak ng naturang proyekto na umabot ang pondo sa kabuang 274 million pesos. Ito ang Edmarie Construction. Tanong ni Lacson, may kamag-anak ba o BFF na politiko ang may-ari ng kumpanya? Sa pagsisiyasat ng News 5, si Edgar Sagum ang may-ari ng Edmarie. Bayaw siya ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok at pamangkin niya si San Luis Mayor Jay Sagum. Ayon naman sa Edmarie Construction, inaayos na nila ang mga hawak nilang dokumento na magpapaliwanag sa proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz tonight na tayo. May comeback as solo artist ang XO member na si Chanyeol. Nirelease na ang music video para sa kanyang latest single na Happy Accident. In collaboration yan with Korean R&B singer na si Seoul. Dreamy and vibes ng music video with solo shots ni Chanyeol. This August 25 naman nilalabas na niya ang kanyang bagong mini album na Upside Down. Usapang K-pop pa rin, mapapanood na live on stage ang powerful vocalist ng Red Velvet na si Wendy. Bibisita siya sa bansa sa January 17 na next year para sa kanyang first ever solo concert. To be announced pa ang venue niyan. May stops din si Wendy sa Taiwan, Hong Kong, Japan, Amerika, Thailand, Malaysia at Macau. Misa, nabitawan ng stroller ng apo hanggang sa nahulog ito sa palaisdaan. Ako yung sumasagot sa messages mo. You're not my father's secretary. Ang kanyang karakter. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Parehong natagpuang patay ang mag-asawa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Tad-tad ng saksak ang misis habang duguan ang ulo ng mister. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Wala ng buhay at tadtad ng saksak ng madatnan ang 70 anyos na si Nanay Estrelita sa loob ng kanyang bahay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa tabi niya, nakita ang isang kutsilyo. Ang kanya namang 58 anyos na mister na si Avelino Gabutero, natagpo ang duguan ang ulo sa masukal na lugar, 100 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Sa investigasyon, posibleng kagabi pa pinaslang ang mag-asawa. Posible ring nakatakbo pa si Avelino at naabutan ng suspect sa kapinalo ng matigas na bagay sa ulo. Hinala ng mga pulis, hindi lang isang tao ang nasa likod ng krimen. Napaiyak na lang ang anak ng mga biktima na si Cheryl nang malaman ang sinapit ng kanyang mga magulang. Pero sa amo wala man may nakaingon nga nay kaaway among papa kay kani among bisag kani iyang mama wala man niingon nga kaaway, walay kuan sa ilaha. Wala may kaila sir wala pud mi nakakuan. Justisya lang among kuan nun. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Sa ngayon, isa sa ilalim sa autopsy ang mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Napahiya raw ang China dahil sa banggaan ng kanilang mga barko sa Ayungin Shoal. Kaya para makabawi, panay ang flex nila ngayon ng kanilang mga barko at armas. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Dalawang rubber boat ng Pilipinas. Maliit pero di basta-basta nagpapatinag. Nagtulong-tulong para harangan ang isang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China na pilit lumalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa mga kuhang ito, makikita ang ilang Chinese fast boats na nagmamaneobra sa loob mismo ng bahura. Armado sila ayon sa Philippine Navy. Sa iba pang larawan, kitang pinapagana ng China Coast Guard ang kanilang water cannon. Bagay na hindi raw pangkaraniwan ayon sa Philippine Navy. It's unusual for them to show that they are testing their water cannons, na may pinakita silang cruiser weapon. Most likely, that was a heavy machine gun. Although naka-cover ito. Namataan din ng ilang Chinese militia vessels na nagsaboy ng fishing net. Pero hindi naman daw sila ng isda. Sa kabuuan, 5 barko ng China Coast Guard, 9 na Chinese maritime militia vessels, at 11 rib o fast boats ang nakita sa paligid ng bahura. Nangyari lahat yan ito lamang Miyerkules, sa gitna ng Maritime Domain Awareness Flight ng AFP. Hindi naman daw nagkaroon ng tensyon. Binibiro-biro pa kanila yung mga inchik eh. Pinapasmile nila, kinakamayan. Pero ang nakababahala raw, mas dumami na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Bukod pa sa mga barko, may namataang ding nag-iikot na Chinese rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Tingin ng AFP, finiflex lang ng China ang kanilang imahe para makabawi sa nangyaring banggaan ng 2 nilang barko sa Bajo de Masinloc. Napahiya sila doon, no? In the international arena, napahiya sila. Mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang mapahirapan tayo lalo. Sabi naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, patunay ang ginagawang ito ng China na hindi sila mapagkakatiwalaan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Dinadaig na ng mga residente sa Arengay, La Union ang sirang dike na matagal nang nakatenga. Habang mabilis ang agos ng baha, mas mabilis pa raw bumigay ang dike kaysa sa aksyon ng mga kinukulan. Natong report. Sayang ang pera ng bayan. Yan ang hinaing ng ilang residente dito sa Barangay Santa Rita East sa Arengay, La Union. Inirereklamo nila ang gumuhong dike na matagal na raw nakatenga. Matapos ang pananalasa ng bagyo, halos hinigop ng ilog ang flood control na itinayo lang noong 2023. Hindi lang dike ang bumigay, kundi pati isang lane ng kalsada. Maganda na itong flood control, pero meron kasing tubig sa itaas ng bundok. Tapos tinulak niya yung dike kaya nasira ito. Sa ilalim ng kalsada, makikita ang imburnal na tinabunan ng mismong dike. Kulang sa plano, pero hindi kulang sa pondo. Dapat ayusin po nila yung pagkakagawa po para sa safety po ng aming barangay. Ayon sa barangay, dati nang may babala, pero tila mas mabilis ang pagguho kaysa sa aksyon ng kinauukulan. Narito tayo ngayon sa Arengay, La Union. Itong kinatatayuan ko, sinking na nga. At dito naman, makikita natin kung gaano kakapal yung nilagay na semento. Doon sa bandang ibaba,
Parang halos 1 pulgada lang, yung kapal ng semento. At dito naman sa bandang itaas, parang halos 3 pulgada na rin. Pero makikita natin, mayroong nilagay na bakal. Kalidad na naungkat din ng mismong Pangulo sa flood control inspection sa Bulacan. Sa kabila ng direktibang ito, tila tuloy pa rin ang magic. Ayon naman kay Senador Ping Lacson, biglang nagsulputan ang flood control packages sa La Union. Halos 1 bilyon ang halaga kahit wala sa orihinal na budget proposal. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DPWH La Union. Pero sa ngayon, ang tanong ng bayan, ilang ulit pa ba tayong magbabayad para sa proyektong hindi tayo maprotektahan? Nagbabalita mula sa Frontline, Charles Nicolimon, News 5. Umeksena na si River Joseph sa Sins of the Father. Green flag kaya siya o red flag? Sandali! Sandali! Ako yung sumasagot sa messages mo. You're not my father's secretary. Kapatid niya ako. Ako si Rainier. Siya, si Rainier, ang sumagot sa text ni Arisa na inakala niyang secretary ng kanyang dad. Yun pala, kapatid ni Rainier ang secretary na matagal nang nawawala. Lumapit si Rainier kay Arisa para tulungang mahanap ang kanyang sister. Game naman dyan si Arisa. So far, mukha namang green flag ang role ni River. Subaybayan siya sa Sins of the Father, 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Just be patient, consistent, and enjoy the process. Yan ang ibinahagi ni Marco Gallo sa kanyang trending fitness goal. In-upload ng aktor ang ilan sa mga before and after ng kanyang katawan. Sa caption ni Marco, natutunan daw niya sa pagbubuhat na maging consistent lang habang ine-enjoy ang pag-workout. Nakadagdag din daw sa pagiging fit niya ang pagsama niya sa mga taong kapareho niya ng goals. Mapapanood na uli si Marco sa live-action adaptation ng Wattpad series na Project Loki. Kasama niya riyan si Harana pop heartthrob Dylan Menor. Susunod, lolang chumichismi sa China, napabayaan ng kanyang apo at nahulog sa palaisdaan. Subway sa China, ginawa para sa mga pusa. At ang pagbabalik teleserye ni Catherine Bernardo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Yan ang disgrasyang sinapit na maglola sa China. Nakikipagchismisan ng lola kaya di niya napansin na dumadosdos na ang stroller sa kanyang apo. Hinabol ni Lola ang stroller papunta sa palaisdaan pero pareho silang nahulog sa tubig. Nasagip naman sila ng kanilang mga kapitbahay. 3 ang nasawi sa malawakang wildfire sa Portugal habang sa India matinding perwisyo naman ang baha. Yan ang Frontline News Abroad. Sa drone shot na ito, kita ang lawak ng baha sa sakahan sa India. Lubog sa tubig ang 2 sasakyan. Nag-iwan ng baha ang halos walang tigil na ulan habang nasa monsoon season ng India. Gutter level ang baha sa ilang lugar sa Japan. Dulot yan ng pag-ulan na maglandfall ang Typhoon Lingling. Sinuong pa rin ng mga sasakyan ng baha. Naranasan din ng malakas na pagbayo ng hangin na sinabayan pa ng malalakas na ulan. Ang ilang ilog naman, tumaas ang level ng tubig. May naitala ring 5 mudslide bunsod ng bagyo sa Japan. Sa ngayon, humina na sa tropical depression ng Typhoon Lingling. Malawakang wildfires naman ang sa Portugal. Sa kasagsagan ng pag-apula sa sunog, nilamon din ng apoy ang isang fire truck. Inabandona na lang ng mga bumbero ang fire truck at tumakas. Isang bumbero ang napaso. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 274,000 hektarya ng kagubatan ang natupok. 3 na ang nasawi. Maging ang karatig bansa na Spain, hindi rin nakaligtas sa wildfire. Ginamit ang mga eroplano para sa pag-apula sa sunog.
18 wildfire ang kasalukuyang inaapula sa Spain. Nasa higit 400,000 ektaryang gubat ang nadamay. Ipinadala na ang higit 3,000 sundalo para tumulong sa pag-apula sa sunog. Tumulong na rin ang mga bumbero mula sa ibang bansa sa Europa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi pangkaraniwang customer ang pumasok sa isang ice cream shop sa California sa Amerika. Isa po siyang oso o bear. Spotted siyang dumiretso sa counter, tila ba may hinahanap pero hindi yung tindera. Ayon sa mga pulis, posibleng nagka-interest ang oso sa amoy ng strawberry ice cream. Nagkaroon naman ng konting pinsala sa shop dahil sa kanyang pa-sweet na entrance. Sa huli, umalis din ang oso at wala siyang nakuhang ice cream. Hoy, may subway na ginawa exclusive para sa mga pusa. Panoorin natin yan sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. It's taken me 4 months to build a subway system for Cat Town. Subway para sa mga pusa? We got you! Yan ang nakakamanghang miniature subway ng Chinese YouTuber na si Shing. Kompleto yan mula sa umaandar na tren na may mga pasahero pang pusa. Driver na si Mingming. Pagbukas ng train doors, mga signages. At ultimo, station announcer. Welcome to Cat Town Station. Please give way to alighting passengers before boarding. Aakalain mong nasa totoong subway ka talaga. Meron pa yang kasamang escalators at emergency equipment. Simultaneously. Ayon kay Shing, 4 months niya ginawa ang subway para sa kanyang mga pusa. Pero hindi yan madali dahil isa-isa niya raw inaral lahat ng technicalities, gaya ng pag-andar ng tren at pagbukas ng pinto. Nag-decide siyang gawin yan dahil marami raw nag-request matapos mag-viral ang una niyang nakakamanghang house miniature para rin sa kanyang mga pusa. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Abangan ang pasabog na wedding proposal malapit sa nag-aalborotong bulkan. At Catherine Bernardo magbabalik na sa teleserye after 3 years. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. From dancing to acting real quick, mapapanood na ang Almeda Twins na sina Kakay at Kitty sa Signal microdrama na Ang Prinsesa at ang Pureza. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. From viral TikTok superstars to microdrama leads. Nasa Kapatid Network na nga ang beloved Almeda Twins na sina Kakay at Kitty. Nakakakaba and overwhelming po talaga kasi yung environment po very different. Siyempre sa TikTok, nakaharap lang po namin is camera, tas kaming dalawa lang. Iikot ang kwento ng Ang Prinsesa at ang Pureza sa kambal na separated at birth. From rags to riches and riches to rags ang atake. Ang dami pong twist actually ng microdrama na to. Kasama nila sa show, sina Elysion De Dios at Vibe Jock Joao Constancia. And speaking of Vibe, abangan ang pasabong weekend dahil may OPM icon na naman na dadalaw sa Vibe stage. Napapanood ang Vibe weekends at 6:30 p.m. at weekdays at 11:45 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa ang kaabang-abang. After 3 years, nagbabalik telebisyon ang nag-iisang Asia's superstar na si Catherine Bernardo. She is back and ready. Sa video na pinost ng Dreamscape Entertainment, minamake-upan siya with a matching photoshoot. Kung ano ang teleserye, yan ang aabangan natin very soon.
2022 pa nang huling bumida sa TV series si Kat with her ex Daniel Padilla sa rom-com na Too Good to Be True. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampagood night, pasabog ang proposal ng isang lalaki sa Guatemala. Hoy, timing kasi yan sa pagsabog ng bulkan. And now, together. So, naglabas ang singsing. Kasabay niya, naglabas ng lava ang bulkang natatanaw nila. Babae at sabay nilang pinanood ang pagputok ng bulkan. Love meets nature. Sing init daw ng bulkan ang kanilang love sa isa't isa. Nag-adjust yung bulkan. Talagang Siya yung memorable. siya yung tumaiming dun sa paglabas ng ring. Hintay mo pa mag-LQ sila. Tingnan natin kung Sumabog din. Ikaw talaga, nega ka talaga. Oh. Us against you again. Two against one. Pampag-good night nga po, Sir Ed. Hinaway na. Ayoko tigilan eh. Uy, Friday na. Mag-uwi na nga kayo. Yan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Edwin Gao. Hanggang sunod sa mga kapatid. Magandang gabi.